po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 208 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Gaano Kaganda ang Plano ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay Perfection. Sabi po dito yung concept na perfection is the doctrine that God fully possesses every excellent quality to the highest degree and lacks nothing that is desirable or good. He is perfectly holy, perfectly wise, perfectly loving, perfectly just, without flaw, without deficiency, without damage. God's perfection is not just the sum of His attributes, it is the harmony of all His attributes working together without contradiction. His plans are perfect, His timing is perfect, His character is perfect, and in Christ, He is making His people perfect, not by their merit, but by His sanctifying grace. At ang Bible verse natin matagpuan sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, The Rock. His work is perfect, for all His ways are justice, a God of faithfulness and without iniquity. Just and upright is He. Sa Tagalog naman po, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal. At ang teachings natin ngayon ay number 1. God is perfectly good and altogether lovely. Ito po ang ating Panginoon. Wala talagang perfect talaga siya. Walang bahid ng kasinungalingan, kasamaan, walang bahid na kamalian sa pagkatao niya. Talagang perfectly God and perfectly human siya, and altogether lovely, diba? Ganun ang ating Panginoon, ganun siya. Wala kang nakikitang buto sa kanya na pagkakamali, kundi perfect talaga siya. And number 2 po, God is perfect in wisdom and power. Din po, perfect din po siya sa wisdom and power, sa kapangyarihan, sa karunungan. Tawag dito, perfect din siya sa ganung aspeto, diba? Lahat kasi, diba, malawak yung mga aspeto ng ugali na meron tayo, pero lahat yun perfect ng ating Panginoon. And number 3 po, God is forming Christ in us toward perfection. Ito po, God talagang hinulman niya si Jesus Christ para maging perfect at para din papa-example din sa atin kung paano gumalaw, kung paano maglingkod ng isang perfect, diba? Kasi diba dapat gusto ni God na maging Christ-like tayo, dahil yung hinulman niya para may guide na yung perfection. Siya yung ginawang guide para sa ating mga tao. And application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay: worship God and be like God. Ito po, paglingkuran po natin ang ating Panginoon at giyahin natin ang ating Panginoon, si Jesus Christ. Gayahin natin kung paano siya, although mahirap talaga na gayahin na maging perfect siya. Gayahin, pero unti-unti dapat i-work po natin na gayahin natin siya, hindi perfect, pero mabawasan or maiwasan natin yung mga pagkakasala natin sa kanya, maiwasan natin yung makamundong gawain, dahil nga may guide na tayo, which is Jesus Christ, na ginawa ng ating Panginoon para din sa ikabubuti natin. And number 2 po, imitate Jesus as God sacrifice us. Ito po, parang gayahin, kasi parang ihulma natin yung sarili natin na katulad ng ating Panginoon, dahil yun nga, binigay siya sa atin ni God para gayahin, i-guide natin siya sa araw-araw natin ng pamumuhay. And lastly po, trust God's wisdom and power. Ito po, pagkatiwalaan po natin yung wisdom and power ng ating Panginoon, diba? Siyempre lahat kasi kaya niyang gawin. Diba nga, sinabi niya, pag may sinabi siya na bagay mangyayari or magagawa agad, ganoon. Kasi yun dapat yung kailangan din pagkatiwalaan, yung perfect, yung walang flaws, yung mabuti, yung mapagmahal, lahat na sa kanya. Kaya kailangan natin siya pagkatiwalaan at
gayahin at mahalin natin siya katulad ng pagmamahal niya sa atin. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.